Uy, may bago kaming merch para sa mga mahilig mag-drawing. We're bringing back Baybayin na isa sa mga OG ng ancient scripts. In collaboration with Lloyd Zapanta, isa sa mga baybayin gods at type artists dito sa Pinas. Pagsuot mo to, parang nagiging kapartner mo na ang kasaysayan. Make your ancestors proud. I-represent ang atin pero make it aesthetic. Makabayan pero drip. Meron itong 2 colorways, black and white shirt. Available na ito sa Shopee para kaya mo na bumili at the palm of your hands. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Adudu karte! Hi, I'm Allen and welcome to Di Na To Drawing Podcast, episode 47. And today, sobrang solid yung magiging episode natin dahil gagawin natin tong live. And kung nakita nyo na kanina, wala nang surprise sa mga guest natin. Dahil nakita nyo ako nag-a-arrange ng layout ng bago. So, for today, isa-celebrate natin ang anniversary podcast ng Di Na To Drawing, and ito yung first anniversary natin, and ito yung request nyo si Raya na mag-guest. Ano masasabi mo, Raya? Teka, pasalitain mo na. Salita ka. Wala, ayaw niya magsalita. Ayan, nagsasalita. Ayan na. So mamaya may mga surprise kami na ibibigay dito sa live viewers. So, ang i-comment nyo is anong maganda? Si Raya na lang. Comment Raya dito sa podcast, dito sa comment section ng Facebook Live. And mamimili tayo ng winners mamaya. So, sobrang solid yung ipapamigay natin. Kaya dapat mag-comment na kayo ngayon. So, ngayon na lang. Ngayon, mag-comment na kayo. Comment Raya. Hindi counted ang dapat Raya. Okay? Counted para maging kasali kayo dito sa paraffle natin mamaya. So, ayun, shoutout Verlin, shoutout sa Etibac. Yan, mga solid na yan. Saka congrats pala kay Verlin. Grabe, nag-perform siya sa finals nung creatives event. And sobrang solid din yan. Tignan nyo yung Titik Poetry dun sa Cavite and sa spoken word poetry scene. Sobrang solid ng Titik Poetry. So, ang gagawin namin, dahil ito ay isang experiment and gagawin namin, dahil sobrang special na itong episode na to, ay kayo ang mamimili ng topic na pag-uusapan namin dito ng mga guest namin. So, kayo yung magko-control sa magiging conversation namin. And habang nag-uusap kami dito sa live podcast, yun, comment nyo lang Raya para makasali kayo sa raffle namin. So, ang gagawin namin ay siguro magbibigay kayo ng topic, tapos within 10 minutes pag-uusapan namin yun. And bigla namin pag-isipan kung anong side kami or anong stand namin doon. Kayo bahala kung anong topic. And ang gagawin namin is yun, tignan nyo kung may sense kami. Kung may sense kami kausap. So without further ado, let's all welcome our guest. Nakita nyo na kanina. And naging guest na natin to sa season 1. Yung isa, season 1, 2, and 3. Sobrang solid din yan. Isang occasional co-host natin. And without further ado, please all welcome our guest, Derek Tutor and Wedgie Baluyot. Ayun! Hindi ready. Gaya na. Ayun pala. Ayan, rinig. Naka-live tayo, Naka-live tayo, nag-mic test, no? Sorry.
Ayun. Kamusta pala? Kamusta? Galing shoot. Galing shoot, kunwari, galing shoot. Kunwari, galing shoot. Dito si Weji, may pinagyayabang nung nasa likod niyo. Ano yan? Mga camera. Mayabang For sale yan. For sale yan. For sale ba yan? Legit ba? Totoo ba? Joke lang din. Bilhin ko yun sa 1K. Yung lang, bala lang. Wala pa laman. Ayun ang gagawin natin dahil nga special to. Bago pala tayo mag-start, baka may gusto kayo i-shoutout. Unahin natin si Derek na, baka may shoutout siya. Wala naman, tol. Shoutout lang sa pinakamaganda kong asawa, si Mika Marie. Grabe naman. Binati pa nung live, Grabe. Oo, kahit niya sa tabay ko. Alam niya, kaya akong shoot eh. Ano sinot mo? Hindi. Yun lang naman. Siguro sa inyo lahat, magandang gabi. Yun lang. Bakit daw tayo lahat may salamin? Awan ko, parang nagkataon lang no? Parang nagkataon lang na lahat tayo. Mabulag na tayo. Siguro dahil nasa tayo. Hindi na natin bulag tayo. Baga sa art industry. Ganun ba yan? Pagkaan? Siguro lang. Or lang siya. Meta sa graphic design. Si Weji, alam ko, kakanood yan Lang. Ng film. Bulag na. Mga film. So, ikaw, Weji, ba may shoutout ka? Shoutout Cloud. Hello. Wala siyang pakialam Shoutout na akong si Cloud yan. Hello. Ano yung mga nakita nyo ngayon sa feed natin ngayon? Wala na akong balita halos Parang nakita ko yung si Kate Middleton, yung hindi nagpapakita. Kay? Huh? Or Kate Middleton. Tama ba? Yung sa asawa nung prince ng UK yata. Hindi nagkakakita. Ba't hindi nagpapakita? Sabi nila may sakit daw. Sabi nila may sakit daw. Or sabi nila may... Yun lang. Yun yung parang sinerch ko kagabi na about doon sa latest news atin. Ano ba mga ngayon balita? Si Putin pa rin. Yan. Yung nakita ko lang yung bago yung kay Kilua Grabe yun Okay. Tungkol doon, pre. Sorry. Pinagtatawanan mo. Hindi. Grabe. Kasi may... sorry. Sorry, hindi. Ang dark naman pala. Ayun. Hindi kasi, ayaw na nga. Bala ka kayo, ayaw na. Kasi, meron akong friend sa Facebook, although yung comedian kasi yun, si James Caraan. Ako kita ko yan. Yung hashtag Justice for Kilua, akala yun sa Hunter x Hunter daw. Tawa-tawa din ako, nabasa ko yun So, yun lang naman. Pero sorry, kung may na-open, sorry. Pero sorry. Tawa ako doon kay James Oo nga, grabe yun talaga. So, may ganun. Labo. Biglang cambio no? Nauna kasing tao Ano ba? Ito may nag-comment, anong tingin nyo sa rising trend ng dinks, sinks, and dinkwad? Ang dink is double income, no kids. Ang sink, single income, no kids. And yung dinkwad, double income, no kids with a dog. Ewan ko, feeling ko sa Japan, uso yung ganyan ngayon kasi 'di ba parang bumababa nga yung population nga nila. Tingin ko nauuso yung ganun, pre. Na no kids. Pero depende rin sa culture and sa pagpalaki sa yan. Ewan ko lang, sa akin lang. Pero sa akin, kung ako, gusto ko may kahit isa. Kahit isa? Gusto mo may anak ka isa? Hindi, aso. Ano aso? Hindi, anong pangalan? Kilua din? Ikaw na Ay, sorry. Ayoko na nga, buisit talaga. Mabash tayo. Pwede natin edit yung live, no? Ni-report tayo lahat. Joke lang. Hindi, ano sabi mo, dahil ngayon medyo mataas na yung no? Yung population, siguro. Or siguro ayaw din nila ng magkatrabaho para sa anak mo, ganyan. Pero yung kasi nakikita nila Pero depende. Ako sa akin, gusto ko may isa pa rin. Kahit isa.
Although gusto namin ni Mika kahit isa. May trend pa lang ganun. Hindi ko alam na may trend na ganun double income. Siyempre dalawa kayo nagkatrabaho eh. Pero kasi grabe naman kasi yung ngayon, inflation. Kaya grabe din sila magkumayod. Sinisisi mo ngayon sa inflation? Ha? Sinisisi ka ba sa inflation? Sa inflation? Sa ano? Joke lang, biro lang. Ma-end talaga natin yung live agad. Si Reggie, hindi nagsasalita. Oo nga, G. Ano yung topic? Hindi nakikinig eh. Hindi nakikinig ako. Yung ba yung yung sa yung parents na may dog ka, tapos kahit wala kang baby. Iba naman yun, yung Christian yun eh. Yun yata yun eh. Sabi, ibang issue yun eh. Yung sabi explain mo kay Veggie, tol. Explain mo kay Veggie. Yung Dinks is yung double income, no kids. Yung single income, no kids. Acronym siya. Yung Dinkwad, double income, no kids with a dog. Okay, may ganun pala acronyms. Parang nabasa ko na siya. Nabasa ko na yung lately. Parang sabi nga nila is depends on meron kasing mga tao na parang ayaw na nila muna magka-baby pero gusto lang nila na nagagawa nila yung mga di ba? Mga gusto nilang gawin. Pero it's kung anong tingin kung anong matter sa kanila. Saka for me is okay lang sa akin yung yung single with the pets. Para less carbon, less carbon footprints din. Kasi na tayong populated, madami na. Actually, pare. Parang yun. Saka, isipin mo rin tol na kunyari magkaroon ulit ng, wag naman sana, knock on the wood, ng COVID ulit, na ibang version naman. Isipin mo, gusto mo bang mabuhay yung baby mo ng may ganong, diba parang may stress or trauma na ibibigay mo sa new generation, diba? May ganon din may ganong factor din. Sabi ni gusto muna nila parang bago silang magkaroon ng babies, parang ready muna sila, like may education insurance, di ba? Parang maging ready. May mga ganun na ngayon. Pero sabi nga nila, it depends on them kung ano yung nag-work at ano yung goal nila in life. Okay, tapos na. Ili kayo topic. Teka. Tapos sige, ano pa? Tingin ko pinag-iisipan ni Wedgie yan. Ayong. Joke lang. Bigla na. Joke lang. Next question. So, shoutout kay Ken Sorillo. Shoutout sa'yo. Nagra-rush daw siya ng project. Ayun, isip kayo, diploma o diskarte daw. Diploma? Meron nagsabi? Diploma o diskarte. Shot po from Rizal. Babati rin yung mga kapitbahay ko sa Tagaytay, sabi ni Darwin. Teka, mahina daw yung mic ko, pre. Teka. Sige. So, Reggie, ikaw, diploma o diskarte? Pwede ba yung bahala ka. Pero sana, for me, both dapat leads eh. So parang kung if you have meron kang diskarte sa sarili mo, so kailangan mo rin ng diploma just to in case na parang nag-aral ka talaga. Doon sa field, gusto mong din diskartehan o parang ganun. Pero both dapat needs, hindi siya wag muna mag-vote. Kailangan may stand ka. Okay. May stand ka. Wala tayong neutral vote. Neutral? Okay, sige. So I think diskarte. Mababash ka niyan. Pero bakit diskarte? Parang diskarte. Kasi yung diploma is para siyang magiging support. Para magiging support on yourself na rin kasi yung diploma. Parang passionate ka, sabihin natin na doctor. Passionate ka, or you're a hospitable person. So,
yung diploma is magiging support sa'yo na parang mas... Dapat nga hindi mo siya iano eh. Ano? One side ka. Well, pero sa tingin ko, yun, I think Diskarte? Oo, hindi lang siya over because of diploma lang. Dahil kung wala naman din na diskarte ng diploma. So, pero I think is, kung ano lang talaga yung siguro, yun. Pero kahit, kung tayo si Derek na, 10 minutes lang. Hindi, go lang, G. Explain mo lang, nakikinig. Tama naman sinasabi ni VJ. Okay, parang diskarte lang din. Kasi, graduated din ako ng mechanical, pero iba na yung work ko. Sabagay, parang, I think depende sa diskarte or depende sa mo. Kasi, gusto kong, graduate naman ako ng mechanical, pero, hindi ko rin siya pinagpatuloy. So, diba, parang... So, diskarte mas sa'yo? Oo, kasi, yun gusto kong gawin eh. So, kumbaga, kung pamipiliin naman kasi ako ng school or ng diploma, gusto kong diploma na based on what I work naman talaga, di ba? So, pero kaso, di ba, may level of na mahal yung ganitong pagdodoktor, mahal yung architect, ganyan. So, hindi naman lahat capable. So, parang, pero, for me lang, discarte muna sa akin. Pero lang natin na 3 minutes lang natin para Yeah. parang binibilangan mo si Weji, Ikaw. Diskarte lang ako, all the way. Diskarte? Wala na akong ibang sasabihin, diskarte lang. Bakit? Ayaw mo siya kasi mahina daw may kuya. Ayaw ko na mag-explain mamaya. Malakas na. Malakas na? Okay, ayun. Sa akin, diskarte lang kasi based on my experience, both freelance and sa company pa ako, parang tingin ko diskarte talaga. Kahit sa loob ng company, diskarte. Parang kung paano ka tumaas yung rank mo, like, syempre, didiskarte ka, kapalasa sa boss mo, kagaling mo sa trabaho. Sa pag-freelance naman, kagaling mo sa pag-marketing, sa pagkausap ng ibang client, ganyan. So, parang sa akin, diskarte. Oo. Although, yun nga, kuyari, syempre, wala kang diploma, di ka tapos. Syempre, paano ka magkakaroon ng work? Yun pa rin eh. Yung chances mo magkaroon ng work. So, diskarte talaga eh. Diskarte. Ako, naman, di ko alam para sa diskarte lang. Gets. Ayun, sige, sino pa yung next? Habang wala pa sinusulat na topic, siguro ako diploma naman. Panabla, go. Bakit pare? Para lang. Hindi kasi sa akin, kumbaga, kahit gaano ka kagaling dumiskarte dito sa Pinas, lalo't na, pag dito mo ibabase yung kalagayan natin, pag wala kang diploma, mahirap. Kumbaga yung chances of having work and job dito sa Philippines, pag wala kang diploma, wala kang sasandalan, kumbaga, wala kang safety net. And kunwari, magaling ka dumiskarte, magaling kang, yun, hindi naman habang buhay may diskarte ka eh. Yung diploma habang buhay yan eh. Kumbaga, kahit maubos yung diskarte mo, may babalik-balikan kang diploma eh, na pwede mong gamitin eh. Na pwede mong safety net, pwede mong pang stability, kumbaga. Kung di mo kaya yung pwede ka yung stability na 9 to 5 job, ganun. Di ba? Parang, ganun. Okay. Next topic, sino magko-comment? So, shoutout sa mga nanonood, shoutout sa 15K listeners natin ngayon. Grabe, sobrang solid kayo. 16K na, tol. 16K na. First time ko magkaroon ng ganyang karaming viewers. So, bago tayo habang pumipili sila ng topic, i-promote natin yung mga ginagawa ng mga guest natin, So, promote na natin. Ayan, unang-una. Hawak ni Derek, Nuven Studio. Ayan. It's Nouven Studio. Ayan, ito naka-post 2K likes. Like nyo na rin. Cover siya ng weddings, events.
And saka DSNYO, Disenyo, Architectural Design Studios. For your architectural needs, guys. Ito naman sa disenyo. Ang last nilang, parang big client si Joy Spring, di ba? Ayun Dito po, nasa pep.ph. Grabe naman yun. Andito ka ba sa picture? O ikaw yung nag-picture? Wala, tol. Nasa shoot ako eh. Ayun, nasa wedding ako. Sayang. Sayang naman yun. Kala ko katabi mo na sila Wancho. Although before yung groundbreaking naman na yan, lagi naman ako nandyan. So, lagi yun nasa meeting. Nagmintis lang ng groundbreaking na wala ako. Nasa shoot lang ako. So, yun guys. Ako nga, mga nandito ako. Sa mga blueprint. Ayun, yung kay naman, kay Wedgie, ito naman yung studio niya. Indigo.jpg. Sobrang solid din ito. Actually, magkaiba sila ng trip eh. Ito naman si Wedgie, analog. Kay Derek, digital. So, mahilig mag-analog to si Wedgie. Yun no? Kita ba sa live? Pero yan, solid yung mga yan. Check nyo yung mga Facebook page nila. And pwede kayo mag-book sa kanila. Yan. Book nyo sila sa weddings. So, comment lang, Raya, kung gusto niya sumali sa raffle natin. May paparaffle tayo. Sobrang lupit ng paparaffle natin. Isang limited anniv shirt na ipapakita natin. Sobrang solid yan. Patula ako nun. Wala hindi pa pwede. Sali ka na lang sa raffle. Nag-give chance to others naman. Kasi marami na akong shirt masyado ng dito drawing. So, let's give chance to the viewers. More power, Sir Allen. Listening from Clamor Compound, sabi ni Andre. Napakalayo siguro niyan. Hindi ko napakalayo. Dito lang sa Uy, sali. Sige, comment Raya para makasali. Makasali kayo sa raffle natin. Gusto niyo ba makita yung anniv shirt natin? Pero nga pala, bago natin i-paraffle yun or mamaya pakita, is meron tayong voucher. May voucher tayo from... Wow. Ito, sa inyo ko lang sasabihin to Kaya yung mga nanonood sa live, sobrang solid. So, eto, gamitin nyo yung voucher. Mamaya. Or pwede na mamaya. Ngayon pala, pwede na. So, ito, use our code. Ganda. Ebro yan, yung nasa harap. With the elbow pin. Okay. Tol, baka naman, pre. Ano ba naman yan, tol? Mag-comment ka sila. Comment kayo, Raya. Para makakasya Ganun pula. Tapos yung Spotify code niyan, yung Embro na yan, pwede nyo i-scan yan. Sa Spotify. Talaga? Tapos pag in-scan yan, mapupunta tayo sa Spotify. Sumali na si Derek. Si Wedgie hindi pa sumali. Sumali si Wedgie. Sumali na ako na. Comment lang, baka kasi pag nag-refresh ako, mawala yung comment eh. Pinagalo yan. Comment lang. So, may topic na ba? Ayun na mag-isip. Okay na. Sige, isip kayo ng anong magandang Diploma o discard naman. Kanina discard lang. Ay, ano masasabi mo sa mga ganun? Yung mga, self-proclaimed na guru. Ay, sabihin. What parang country guru? is this? Si Misa Nagoma. Ay, sige ka. Hello, Mika. Anong masasabi sa mga ganun? Mga self-proclaimed guru. Madaming ganun eh. Guru ba saan? Di ba parang guru teacher? Teacher ba saan? Guru ba na saan? nagtuturo ng kung ano. Okay naman. Saan ba? Alam mo ba yung issue na yun? Hindi. Franklin? Actually. Franklin Miano? Hindi mo alam yun? Hindi. Yung mayabang na sabi niya, business. Kaya niyang kumita ng zero money. Maging multimillionaire sa pag-real estate pag wala kang pera. Hindi, sa akin, good for him kasi kung nagawa niya yun, hindi maganda, turo niya naman. Pero kung hindi okay lang din. Parang, wala naman ang comment kasi kung totoo man yun o hindi, nasa kanya na lang yun. Hindi, pero scammer kasi siya.
Ay, ayun, nasa kanya, ayun nga. Huwag naman ganun, pre. Huwag naman system yung kapwa niya ko sa inyo eh. Yun nga inaano ko. Kung may ginagawa siyang masama, tol, hindi ako fan. Okay lang naman yun. Huwag lang magpubudol. Oo. Pero yun nga yung ginagawa niya, parang MLM, modern MLM. Ponzi scheme. Parang Ponzi scheme. Kumbaga, Ponzi scheme. Ito yung sasabi niya kasi parang tuturuan niya yung mga tao with zero knowledge. Ayaw niya nang pag-aralin yung mga tao. Mag-drop out na daw sila. Wala daw kwenta yung diploma. Magnegosyo na lang daw sila. Kung gusto nila yumaman. Wag naman ganun, pre. Wag naman silang mangloko ng tao. Kung ganun lang manloko ng tao, mali discarding yun. Pero marami din silang naluloko eh. Kumbaga, syempre. Paano? Madami rin nagpapaloko. Kasi yan eh, sa psychology ng tao. Kumbaga, pakitaan mo ng, kumikita ako ng 100k. Basta easy money, tol. Tingin ko pagka third world country talaga, pagka easy money, kakapit talaga yung mga Pilipino dyan eh. Hindi, tsaka red flag agad. Yung too good to be true. Yes din akong ganun. Kumikita ng 100k a month. Ikaw yun eh. Sana all! Sana all. Hindi mo kami turuan. Pero hindi ko alam parang for me sa akin pero yung iba, ang goal talaga is to make money. Pero, ayun wala sa kanila. Hindi, kasi, sinasabi din nila yung educational system nga daw. Outdated na. Pero totoo naman, outdated na. Pero mali pa rin yung sinasabi nilang na parang wala daw nagtuturong negosyante na businessman sa mga estudyante na mayaman na magtuturo pa dito sa school, ganun. Tapos usually daw yung mga teacher, wala man negosyo yan sinasabi nila. Yung iba dyan, wala naman negosyo yun, wala naman napatunayan, mga ganun. Yung mga nagtuturo ng business, ganyan, sa school, yung like yung, kunyari, okay. Natawa ko sa reason. Hindi ko sure pero tingin ko yung fundamentals na naman tinuturo nila. So, hindi naman siguro yung iba pa rin yung kunyari sa amin ni Weji or sa atin tatlo. Yung kumbaga yung syempre kung ano yung insider ng business natin. Ang hirap ituro ng ganoon, hindi naman matuturo ng yan ng hindi naging business. Although, yung siguro yung mga teachers siguro sa school nga, yung sabi ko nga na fundamentals lang siguro yung tinuturo nila. Tsaka ang essence naman ng education is to to give knowledge, hindi naman yung kumbaga iba-iba yung business eh. Kumbaga may risk talaga yan eh. Hindi naman siya parang kunwari nag-aaral ka business, magiging successful ba agad? Hindi naman eh. Hindi naman siya guarantee, kumbaga. Yun yung medyo sablay sa kanila eh. Hindi naman maganda yung ganun. Gusto nila lahat CEO? Dami CEO. Subjective naman ang successful. So parang isa pa yun. Ano ba ang success sa'yo, Eji? Ayan na. Yan maganda. Sa akin ba? Ano ba ang success sa'yo? Siguro, sa akin ang success ko sa akin is yung nagagawa ko yung mga bagay ko na hindi, yung parang walang nagwo-wall sa akin. Halimbawa, gusto kong magkaroon ng ganito. Siguro yung nasa parang ganyan. Gusto ko mga pag-bike ng weekdays. Pero yung iba, hindi na magagawa yan kasi may work sila. Halimbawa, yung example. So, yun sa akin, for me, yun yung successful sa akin. So, hindi siya more lot of money ganun. Kasi meron ka na. Yung pala. Siguro freedom yung freedom. Kasi dami ko ang pera. Hindi ko naman nagagamit. So, anong purpose ng success na yan? Gets naman, gets. Parang wellness, parang well-being, ganun. Parang holistic freedom. Freedom. Holistic approach. Ano ba sa'yo, Derek, yung success? 1 million. 1 million. Billion, pre. Billion. Design success siguro yung design kasi materialistic ang tao tol eh. Sa pera ako tol, nasa pera. Iba ng metrics eh. Iba tayo ng metrics. Siguro hindi basta pag kung pag doon ako sa may pre,
basta mayaman. Hindi, ano bang sa'yo? Ano ba ang metrics mo pag mayaman ka na? Yun na lang. Wala naman sa mga hindi naman sa, hindi sa, kumbaga parang sa akin gusto ko yung, actually opposite lang kay Wedgie eh. Gusto ko parang busy ako eh. Alam mo yun? Yun yung, parang busy ako. Gusto ko yung ganun eh. Yun lang. Yung meeting dito, shoot doon before podcast. Yung ganun pre. Meron ka pang show, di ba? Show ka pa, di ba? Grabe naman pala. Busy nga. Hindi naman. Yun yung gusto ko. Yun yung parang na-force ko dati kahit mga bata pa lang. Siguro mga college ako, ganyan. College ako. Yun yung force ko sa rin. Ginagawa na... mamaya kasama niya si Dante Gugalapa. Dante Gugalapa? So, yung bar na yun? Ayan, comment kayo kung ano yung metrics nyo para ano bang success sa inyo. Or pagiging mayaman na lang. Subjective naman ang pagiging mayaman eh. Ano ba ang hindi, ang success. Ang success. Success. Sa iba, Len, ano ba sa'yo ang success, pre? Di ganun din ako eh. Ano? Gusto ko may pera? Freedom pero may pera. Hindi, dapat isa lang. Pwede yun eh. Hindi ka pwede. Tapos si Reggie, di pwede kanina na diploma tsaka diskarte, di pwede sabay. Yung pinayagan. Hindi, kasi, gusto ko kasi pagka, akin pwede ako yung busy. Kasi kahit ako pag busy, mas gusto ko yung na-enjoy ko. Enjoy ko maging busy. Ako din. Yung parang, madami akong ginagawa, pero madami akong kinikitang pera. Pero ang hirap kasi pagka, kunwari, dapat talaga siya eh. Syempre nagsisimula siya sa gusto mo, yung parang gusto mong gawin sa buhay mo. Pati yung parang gigil, gutom, pati passion. Kumbaga doon nagsisimula lahat eh. Kaya mo ginagawa to para mag-improve buhay mo. Para eventually, mas marami kang magawa. Kumbaga, mas marami kang time dito. Mas marami ka pang may explore. Ganun yung metric sa akin. So, si Veggie kasi, alam natin, madami ng Kaya, pera yan si Veggie. Bike na lang, ganun. Ongong nga lang si Veggie. Okay. Grabe, no? Ang tagal niya sa Macau, no? Pero pera sana yan. Nagsugal lang yan dun. Oo, nagsugal nga. Magkano? Na-try mo ba dun? Na-try mo? Ay, hindi. Hindi ako try dun. Kamusta pala yung Macau, G? Like, ano ba dun? Ano bang dun? Weather? Malamig ba dun? Oo, malamig ngayon. Oo, malamig. Kasi, mga 17. Minsan nagpo-14. Pero minsan uminit. Minsan nagpo-14 din. Malamig pero pa malamig. Dun? Hindi ko alam Malamig pa rin. Ano meron sa Macau pala? Yun. Sa Macau? Maliit lang siya na island. Kasi mas maliit pa siya sa Hong Kong. So, parang dalawang island na magkadugsong lang siya. Tapos, para siyang may BGC, may casino na Pasay, tapos merong Metro Manila na Macau yung style. BC din. BC. Pero maliit na, pero napaka-progressive naman yung siguro dahil sa doon sa Sugal, casino. Casino. Kasi nga dami nga pupunta din lumapo. Ano ba siya? Kaya mo libutin isang araw? Oo, isang araw kaya mo libutin. Ganun siya kaliit? Dadaan ka lang. Pero malilibot siya. Lang. Pero kung may madami kang pupuntahan doon, madami naman napupuntahan doon eh. Tsaka masarap din yung food. Pingo. Okay. So Hong Kong kasi masarap na yung pagkain eh. Oo. Pero mahal lang bilihin. Hindi naman. Kung i-convert sa peso, mahal. Oo. Parang yung bigas nga doon isang kanin. Ang isang kanin is umabot ng 80 pesos. 1 cup of rice 1 cup? 80 pesos. 1 cup of rice, 80 pesos. So, parang ako, okay.
Dati nung nag-Hong Kong ako, parang meron ako nabibilan doon na parang 300 yata. Peso in peso na. 3 ulam, 1 kanin. Ikaw pa mamimili ng ulam mo. Parang ganun yung uso sa Hong Kong pagka-worker ka. Yan. Sa Shin Satsui ba yun, pre? Oo, doon ako nag-stay ng 1 week din Saan doon? Iba yung kinakainan namin, min. Hindi, pero kasi kung pag dumadaan kasi ako, kasi minsan naglalakad na ako, kasi kita ko yung may pinipilahan siya ng mga workers doon. So, tinanay ko, parang okay din, sarap nga Pero lahat ng food nila parang spicy. Pakiramdam mo lang Maano din sila sa spice. Madaming doon, madaming Indiano. Madaming Indiano. Indian food. Madaming Indian food doon. Alas kaya puro maanghang sila. Yun nga maanghang yung mapagkain nila. Nasi ganun, nasi lemak, mga ganun. Oo, yung mga ganun. Yung may paste? May paste, may ganun. Pero meron Hong Kong naman na western. Pero madalas makikita mo yun sa mga sa mga restaurant talaga. Pero yung mga parang karinderya, yun, mga pagkain ng Indiano. Kasi nga, madami yung worker ng mga Indian doon. Indonesia, may mga ganun, may lemak, mga ganun. So, iba-iba. Pero yung mga western na parang Hong Kong na nahaluan ng Chinese and western, nasa mga restaurant siya kadalasan makikita. Sa anong pinapanood nyo ngayon? Netflix. Solo Leveling. Ha? Solo Leveling. Ano yung Solo Leveling? Naku, pre. Wala ka. Hindi ka bilong, pre, pag di pa yapanood yun. Ano yun? Netflix? Netflix, pare. Sobrang solid nun. May Netflix. Ako saan? Ano siya? Parang magiging si Hindi, pre, parang siyang One Punch Man yung datingan na. One Punch Man. One Punch Man. Kasi anime. Kasi parang mahina siya like sobrang hina niya na hunter, parang ganun. Tapos parang bigla siya lumakas. Tapos habang tumatagal lumakas pa siya na lumalakas. So parang eventually super lakas niya na ganun. Solid yun Hindi ko Derek, nabasa mo niya sa manga? Gusto kong basahin, tol. Wala lang akong Hindi ko na alam kung saan maghahanap ng manga nun. Maganda yung manga, may natapos ko na. Puta kayo na dami. As in tapos talaga? As in tapos talaga? Oo, as in tapos ko na dami sa manga. 170 or 180 ata, something. Talaga? Ang bilis pa hindi parang konti lang yung niya. Medyo konti lang. Pero I think maganda siya. Maganda din siya. Hindi ko anime. Ganda, maganda siya. As in, top siya sa Netflix yata ngayon. Although may free rent pa Free rent maganda rin. Ano yun? Free rent. Animated. Hindi ka nakakanood ng anime ngayon Tsaka yung Tsaka yung isa pa, yung para siyang Solo Leveling, The Unwanted Undead Adventurer. Alam mo ba yun? Ganda rin yun. Yun yung 3 pinapag ko ngayon. Sige. Tatry ka yan. Pero yung free rin, nakita ko na yung sa Netflix. Maganda yun, free rin. Kasi sobrang chill niya. Solo Leveling. May comment na. May topic na tayo. Asan? Ano masabi niyo? Ano masasabi niyo sa fast development ng AI? Ikaw muna, Len. Since ikaw na may nasa field ngayon na yan. Ako na muna. Actually, sobrang siya na yung isa sa mga top invested industries ngayon sa buong mundo. AI technology. Kasi lahat ng companies ngayon nag-aagawan. Kasi mas, ang use kasi ng AI ngayon is to streamline services Kumbaga mas mapabilis yung mga gawa mo, ganyan yung system. Kumbaga, kunwari yung ChatGPT na lang for example, dati ang hirap magsulat Kumbaga, yung mga article, magsusulat ka, isip ka, ilang hours pa, 2 hours, mga ganyan. Pero ang ChatGPT, pag tinype mo lang, write an article about ganito, AI, mga parang ilang segundo lang, 1 minute, tapos na, may article ka na. So, ganun yung ganun kabilis yung AI mag-process ng mga problems na kailangan natin i-solve. And, ang masasabi ko dito, somehow, maganda siya sa business, pero somehow nakakatakot din siya kasi
first of all, maraming matatabunan or masasagasaang workforce. Kasi lagi na yun yung yun na yung gagamitin ng tao, mas makakatipid eh. Kumbaga, kunwari 100 employees, 100 writers, pwede na silang mag-hire ng 20 na lang. Tapos, lahat yun gagamitin nila AI. Mas mapapabilis yung trabaho. Parang ganun. Kumbaga, kunwari, yung sa pa lang, yung sa gasoline station, may mga refilling station na itatap mo na lang yung card mo, hindi mo na kailangan ng gasoline boy, hindi mo na kailangan ng cashier. So, ganun. Parang, kumbaga, innovation siya, kumbaga. Pero, may katumbas siyang risk sa iba na kailangan mong sumunod sa trend or pati dun sa development. Kasi kung hindi ka susunod, may iwan ka talaga. So, ganun. Ang dami pa niyan. Sobrang lawak kasi ng AI eh. Meron pa yung sa videos, sa art, sa images. And sobrang dami ng regulations dyan na dapat ipasa tsaka dapat aralin kasi sobrang hirap kontrolin yan. Hirap labanan ng codes kasi wala mang utak yan eh. Kumbaga kung ano yung nandun sa database niya, yun ang gagawin niya. Yun. Ano, kayo? Ikaw muna, G. Ikaw mo na din. Mabilisang AI. Okay, AI. Di ko alam. Di ko alam. Pero siguro, the more naman nagkakaroon ng AI, useful naman yung AI sa lahat ng parang sa DAF. Pero tama yung sinabi mo na mawawalan din ng mga work yung tao, ganun. Like, kasi nagagawa na ng AI eh. Pero, for me naman, nakikita ko naman siya na lalabas din yung mga authentic na like yung mga gawa na as in gawa ng by the craft of the human instead of AI. So, lalabas din yung yung craftsmanship. Yan. Kumbaga may value yung gawa ng tao na kesa kasi sobrang dami na ng kasi parang sasabihin, to, kasi di ba, pwedeng masabi ng tao na parang, work to ng AI to. Pero ito, work to ng human. Parang, siguro magkakaroon ng, ng dalawang, pwedeng title. Yun sa'yo. Towards naman yan, creatives yata yun. Sa AI sa'yo, yung standpoint. Ikaw, Derek. Ako sa akin yung question lang ni Darwin Malikdem, kung tama man yung pag-pronounce ka, bro. Sa akin yung threat sa creatives, meron yan. Merong threat sa creatives. Talaga. Pero sa akin wala tuloy yung parang it will create more opportunities sa hindi lang sa creatives din, pati sa ibang tao. Tingin ko yung AI. Yung kasi rin naman yan eh. Tingin ko hindi naman maiiwasan yan pag-progress ba ng mahirap pigilan ng progress ng technology. Hindi na pigilan din yung pag-progress ng technology rin. So, tingin ko it will create more opportunities sa atin and sa ibang hindi na sa creatives pati sa ibang workers din. Sabi niya naman dito yung AI ay threat sa creatives. Talagang lagi tong pinag-uusapan sa lalo sa mga AI talk. Kasi syempre yung iba yung artist dito, parang finifeed dun sa generator na pag ginamit yung style niya without consent, ibig sabihin parang kawawa siya, kumbaga wala siyang bayad dun. Tapos ginawa yung style ng art niya. Mahirap. Kumbaga walang kita yung artist, walang kita yung Tapos yung kumikita lang yung developer. Pero ang dami na yan, dami ng copyright sa korte ngayon, naglalaban sila ngayon. Pero ang hirap pigilan yan eh. Kumbaga, ang lalabas pa rin naman dyan is paano mo gagawing sarili mong authentic nga, sabi nga ni Wedgie. Pag authentic ka kasi, yun na yung magiging laban mo sa AI eh. Kasi may limits pa rin naman yung AI, hindi pa rin kaya ng AI lahat eh. Doon naman lalabas yung pagiging diskarte mo, pre. Doon pa rin. Gabay ka sa diskarte. Joke lang, biro lang. Pwede niya yun.
1-0. Kumbaga, ang tawag dito is, doon nga, pagka, ipoprove mo na hindi ka AI, hindi AI yung gawa mo. And yung AI nga may limits pa ngayon, sa ngayon. Pero, eventually, syempre, magka-catch up yan. Ang kailangan mo din talaga, aralin yung mangyayari. Dapat di ka maiwan, kumbaga. Ayun din yung trabaho mo eh. Parang yung mga nagdo-drawing sa dati, billboards, yung sinihan, yung mga poster dati, di ba? Dati talamak yun eh. Ngayon wala na, puro billboards na lang, printed na lang. And yun naging ano sabi ni Mika, but AI detection tools are fast. Oo nga. Actually, may may yung sa detection tools. Yung kunwari sa ChatGPT. Ano nakakatakot yun eh? Kunwari, di ba kasi, may mga dito, yung kunwari, gagawa ka article, galing lang sa AI, wala kang ni-revise. Pag dinetect yan ng software na yun, pwede kang sabihin na AI generated to, hindi to tatanggapin. Kumbaga may mga ganong software. And sila din naman gumagawa nun usually. Kasi, syempre, software nila yun or parang, hindi nila gagawin yun agad-agad. Syempre, para, yun din yung pinagkakitaan nila eh. Gagawin nila yun pag marami ng competitors din. Din, parang business din. Pero yun nga, maano din yun. Mas makikita ngayon kasi dami ng detectors ngayon eh. And konting revise, yun lang may hirapan yung tao sa pagiging creative. Kasi hindi na sila mag-iisip masyado. Yun yung mawawala sa process. Ito sabi naman ni Yula, provide some advice to attain financial freedom stability and freedom. Naku, si Veggie agad yan. Freedom ka pa. Financial stability and freedom. Wala pa ako na nilahabol ko. Wala ako freedom. Freedom. Pero pinagsasabi nila wala pa yan. Pero sa freedom siguro. Sige, ano masasabi mo sa pag-handle ng financial na lang? Kahit hindi mo na stability. Paano mo hina-handle financials mo? Oh, well, yun. Parang dati kasi sugal dito, sugal doon. Di joke lang. Sugal sa mga ulo, hindi. Nag-work pa kasi ako, may rule kasi ako na 50-20-30. 50-30-20. Ano yung 50-30-20? Yung 50 is dun sa necessity mo. Yung mga food, shelter, yung mga electricity, yung mga pambahay, mga needs. So, yung 30 naman, ito yung mga pwede yung mga wants, emergencies. I think, emergencies dito yun napupunta. And yung 20, yung percent, yung savings mo. Laki din 20. Tingko tama si Darwin eh. Tingko tama Oo nga financial stability. Tingko tama yan. Yan talaga ang sagot, pare. Yan talaga yan. Financial stability with sugar daddy /daddy. Yan talaga yan, tol. Pero ayun, bigyan mo naman kami ng advice para magkaroon ng ganyan. Joke lang. Pero yung dati yung may work pa ako, as in yung fix, yung nasa corporate pa ako. So, umbawa, meron kasi akong sahod ng 10K lang. So hindi siya magkakasya, diba? So, ginagawa ko siya is 50-30-20. So, pero dapat may savings ka ba din kahit pa paano. Yung 50% na yun yung magiging savings. Nakaipon ka na nun, nung 10K nun? Oo, nakaipon, pero hindi ang tagal. Parang sa akin, ang tagal. So, ang ginawa ko, 50-50 ko siya. So, walang wants, walang ano. Necessity savings lang, ganun. Basta ma-provide ko lang kahit pansit kanto na lang kainin ko. Okay na yun. Tapos, siguro, kasi ang ina-eye ko nun is makabili ng camera. So, kwento mga tayo eh. Tapos yung camera, yun yung gagawin kong parang pang-income. So, doon ko naman papawiin. So, yun na, diskartehan mo lang kung paano siya So, diskarte pa rin. Diskarte. Di ba, based on dito sa country natin, di siya nag-work diskarte. Pero yun nga, kailangan mo siyang magaling ka mag-algebra. Joke lang. Hindi. Pero ganyan.
Ano na yan, kailangan niya na lang freedom. Joke. Hindi, ito Len, yung savings mo ngayon, G, saan mo siya gustong paglaanan ba? Yung savings ko ngayon, wala akong savings eh. Sige, ito lang. Kung meron man or wala, ano yung parang gusto mong paglaanan nun? Kung iipon ka ngayon. Another business ulit. Anong business? Di joke. Oo nga, anong specific ka lang. No? Ano ulit tanong? Sorry, hindi ko narinig. Hindi kung, kuyari, gusto mo, kuyari, sabi mo mga business, anong klaseng business yung gusto mong business? Matayo or something? Siguro, Biraos yan. Mas gusto ko na. For now, gusto mong bilhin. Sige na. Manangarap na lang ako, hindi bibili ko SM. Siguro yung another business, yung parang gusto ko naman another passion project. In photography pa rin ba? In photography? Or hindi. Ano yun? So like, siguro gusto ko kasi mag-create ng parang establishment ng mga artists or mga creatives. Like, may coffee shop. Maganda. Gagawin ko. May barber shop, may gusto ko yung ganong yung parang may hub, no? Ako parang hub. Gusto ko yung ganon. Parang sa B-side or sa Escolta? Ano ba yung Escolta? B-side. Parang Escolta. Parang hindi na. Okay. Ganda. Gusto ko rin ng parang kasi yun yung gusto kong makita. Parang gusto kong mag-collaborate mag-collaborate yung mga artists from that kung ano yung style na gusto nila. Parang ganun. Hoy, Alin, engagement ring nga daw, sabi ni Yulo. Hindi, ano ang masasabi niyo sa 299 engagement ring? Makakancel dito, Gagi. Hindi, sabihin muna natin kay Derek kasi siya yung nagbigay ng sing-sing eh. Magkano? Ayun, ano ba masasabi mo pagka magbibigay ka ng engagement ring? Ano dapat ang budget? Or ano dapat ang iisipin? Ako sa akin, tingin ko kasi may para ba sabihin to? Kasi minsan may depende rin ako sa nakapanood ko like yung walang-wala yung tao pero binigay niya pa rin yung kung anong meron siya doon sa tao na yun na mahal niya. Gets mo? So sa akin, kumbaga yung 299 na ring na yan, kung yun man yung kaya ng tao na yun na ibigay sa pinakamamahal niya na buong-buo. Kunyari, yun yung pinaka-last money talaga, 300 pesos, 299 nga. Sa akin, it's the thought that counts. Parang ganun, bre. Gets mo? Pero gets mo, di ba? Parang hindi na siya, hindi, kahit naman kasi, kung ako mayaman ako, meron akong 1 billion, pre. Bigyan ko ng, kung may 100 million man na sing-sing, sige. Di ba? Kasi yung gusto ko ibigay, yung almost all ng pera ko eh. Parang ganun. Ikaw ba, inisip mo yun nung nagbigay ka ng engagement? Oo, pare. Pandemic nun, tol. Pandemic nun, pre. Pandemic nun. Mika, nakikinig ka ba? Pandemic nun, pare. Alam ni Mika yun. Kung ano yung basta alam ni Mika yun. Paano mo sinukat? Anong ginawa mo? Tansya na lang. Alala lang yan, pre. Lakasan na ng loob. Wala. Trabahula na lang yung tungkol sa sukat na yun. Trabahula na lang. Hindi ba inisip mo kung anong price ganun? Inisip mo ba o ano? Sagad, tol. Hindi naman, although, sagad, tol. Sagad talaga. Yung kaya mo na ano? Hindi kaya eh. Sagad eh. Hindi yung kaya eh. Sagad ako eh. Talaga. Kasi pandemic nun, tol. Wala tayong trabaho nun, pre. Gets. Tayo lahat, wala trabaho. Wala tayong events. Wala tayong trabaho nun, tol. Sagad, pre. Alam ni Mika yun. Oo, pre. Sobra. Sobrang trauma. Trauma at the same time, masaya din naman. Pero, sa ibang tao, trauma talaga eh. Pero sa akin kasi, trauma at saya din naman. So, masasabi mo, thought that counts talaga? It's a thought that counts. Yeah. So, Eji, tandaan mo Uy, ikaw nga, si Yulo na nagsabi, pre, oh. Oy, Comment na dito.
Ikaw, Len, ano ikaw ba? Kasi ikaw muna, since tingin ko ikaw yung next eh. Or baka mauna ka pa ni Wedgie. Hindi natin alam. Nakikinig daw si Mika. Sabi niya. Hindi, sabi niya kasi ito. Kumbaga, dapat alam mo din yung gusto ng partner mo. Okay. Kasi, kunwari, kung kaya mo naman talaga, yun yung bigay mo. Kasi yun yung gusto niya eh. And yun yung compromise mo din. Kasi yun yung talaga i-offer mo. And kung gusto niya yung ganun, tapos kaya mo naman, gawin mo. Pero pag di mo kaya, yun yung mahirap. Di ko alam gagawin. So, tinatanong mo kung alam mo na kung anong gusto ni Yula. Di, pero ganun, kumbaga, dapat kilala mo rin siya. And sa akin nga, wala nga sa singsingin. Kumbaga, regardless sa price, ano pa rin yun eh. At the end of the day, yung ano pa rin yun eh. Di naman yung singsing yung pinagsamahan niya eh. Kumbaga, symbol lang naman siya sa akin. Kumbaga, symbol siya na ito yung pinapakita mo na ano. Symbol lang pala. Di ba muna tayo nung tig-20 dun sa ano? Kasi hindi naman. Pero syempre, alamin mo pa rin yung worth na gusto niya. Kumbaga, nandoon ka pa rin sa gusto niyang level. Ibigay mo yung deserve din. Ganun lang naman, kumbaga. Pero, yung symbol talaga, ano naman yun? Kumbaga, subjective. Ikaw, G. Kailan ba? Ay, sorry. Ay, baka tapos na. Di, joke lang. Ay, nagkano na ako. Siguro sa akin, yung siguro, tama naman sabi ni Alan eh. Tama rin naman sabi. Dito na sa loto. Di joke lang. Guys lang yun kung ano sinabi nyo. Daya eh. Ako, diskarte pa rin natin yan eh. Diskarte Joke lang. Hindi magalit yung diploma dun eh. Hindi, ito, tungkol naman sa PCSO. Ito, pambili ng singsing pre, PCSO. Oo nga eh. Wala, tol. Oo. Loto. Hindi ako naniniwala dyan eh. Wala na, hindi. Sobrang hindi ako naniniwala ng loto ngayon. Tingin ko yung mga tumapera lang doon is yung mga walang Facebook. Yung walang internet, walang balita. Yung nakikita ko ano yung nangyayari sa ano yung scam na nangyayari or something. Hindi ko alam. Ako hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Pero kayo, parang based on yourself, sa loto, parang nagiging hope pa rin ba sa inyo yung loto? Hindi, wala yan. Hindi. Before. Ako di talaga ako naniniwala dyan eh. Ever since, di ako naniniwala. Although nag-try ako, pero alam mo yung parang, try lang. Pero hindi ko siya... Masarap lang mangarap eh, no? Parang ano. Pero kung baga, hindi siya yung magpapayaman talaga na... Before, lagi topic namin yun na mama. Kasi si mama, may talaga magtaya ng... Kahit si papa. Sabi ko, di ba 20 pesos ang loto? Isang ticket. Edi everyday kasi siya. So, sabi natin na 7 days. So, mayroon siyang 140. 140. Tapos, kung naiipon niya yung 140 na yun, sa kakatayan na yun, di ba parang may pwede po paglaanan? Laki pa rin. Tapos napansin ko nga, is parang hope siya ng mga Actually, yung yung parang iba na yung symbolize sa sa PCSO eh. Parang hope na lang sa tao yun na yumaman eh, or lumaban sa buhay. Parang gano'n, or tumaya. Lagi na pag ako yumaman, pag ako tumaya sa andun pa rin talaga yung kasi nasa Pinas tayo, andun pa rin yung play ng hoping eh, na yung dreaming na yumaman. Di mawawala yun kasi wala tayong ganun eh, wala tayong perang ganun eh. Kumbaga, sa ibang bansa siguro hindi naman ganun ka depende, hindi ko alam, hindi ko masabi, wala naman ako sa ibang bansa. Although may tropa ako may family na nanalo daw sa loto talaga eh. Pero which is totoo naman. Dati meron siguro talaga. Pero ngayon yung ngayon di ko alam, parang scammers talaga. Naniniwala pa yung Bitcoin dapat noong sa Bitcoin. Pare, no. Naniniwala sa Bitcoin dati kasi nung tumitingin ako ng Bitcoin dati, sobrang baba pa nun. Kasi
Parang 100 pesos. 1K something, gano'n. Totoo? 10K, 10K. Yung Bitcoin niya, inaano daw siya eh. Sabi sa akin ni Dominic. Inano lang yun, pinapamimigay lang yung Bitcoin dati. Okay. Tapos ngayon 3 million now, 4 million na yata ngayon yung Bitcoin. Umabot siya ng 4 million isa. Doon ako nakita. Bitcoin. Wala talaga alam dyan eh. Hindi ako maalam sa ganyan eh. Yun yung isa sa wish ko pag may time machine. Bitcoin. Balik ako sa bago simula yung Bitcoin. Mag-iipon lang ako. Yun yung mga pag nag-time machine ako. Kayo ba pag magta-time machine kayo, ano yung naisip niyo? Okay, sige. Anong time yung gusto niyong balikan? Ako? Oo. Yung bago magsimula ang mundo. Daig mo ba si Adam? Daig mo si Adam? Ikaw, G, ano yung gusto mong balikan sa past mo? Na ayos mo yung kung ano yung sa present mo ngayon? Ano yung may ibabago mo? Bakit pa kailangan bagoy dyan? Hindi. I mean, kung sakali, kung may isang part lang naman. Hindi, wait. O baka may maungkat eh. Ay, sorry. Hindi, kumbaga parang ano yung aspect or one part ng buhay mo na parang gusto mong baguhin para lang mapaganda yung present mo? Parang ganun ba? Tama ba yung question ko? Depende sa kanya kung anong gusto niyang gawin eh. Ano bang gusto mong gawin dapat? Banding ng sa tatay ko siguro. Ano yun? Banding daw. Okay. Kasi wala kaming wala akong makitang childhood. Ay, wala akong ma-remember ng childhood memories natin. So, siguro yun. Kung siguro maging establish yung ganun kung siguro madami akong dala-dala ngayon. Okay. Parang may ako konti ron, pre medyo. Parang mali ako ng tinanong So, kung yun kung yung machine na yun, para at least, hindi ka alam kung paano maging parang how to, bawa ko, ikaw naging naging tatay ka. Sabi natin, paano mo siya advice sa mga ganun? So, ikaw, wala kang ganun na nakuha from, di ba? Wala kang, okay. Baka maiyak ka na, Derek. Kasi ako, wala talaga akong tatay tol eh. Pero yan, siguro yun. Sobrang dark ng joke na mukha. Isa pa kanina pa eh. Joke lang, pero lang. Pero ako talaga di ako lumayan, wala talaga akong tatay. Wala talaga. Ever no since shit yun no shit pre. No shit yun. Nakakala ba nagbibiro ako? Tawa ko lang to pero deep inside. Joke lang, biro. Di totoo, wala tayong tatay. Alam. Totoo. Siguro 3 years old ako, tapos buntis si mama. Tapos umalis? Parang ganun. Ever since ba hindi mo na-meet? Hindi, tol. Pero nagtatry yata yung mga stepbrothers ko nag-message siya, pero hindi ko dola hindi eh. So live tayo ngayon. Ano masasabi? Gusto mo bang batiin? Joke lang. Sorry. Busy lang. Joke lang. Galing shoot. Dark talaga na. Dark ng podcast. Siguro dahil itanong ako, nag-i-impact sa'yo yung kung ano yung nangyari sa'yo doon? Parang tingin ko hindi. Kasi feeling ko lang. Siguro may part, pero siguro, yung kunyari, yung kung siyempre, mama ko yung nandyan. Siyempre, hindi man natuturo ni mama kung ano yung pwede ituro ng tatay, di ba? Pero si mama, na-provide niya lahat talaga. So, wala naman. Siguro, ako minsan, nainisip ko yung isang araw kasi nabutasan ako ng kotse, ang gulong. Sisi ko siguro kung may tatay ako na marunong ako magtanggal ng gulong siguro. Ganun bagay lang. Pero wala, hindi naman. Aside from that, wala naman. Yun lang. Medyo ano daw masasabi niya kay Robin Padilla? Number one. Kapit bahay si Robin Padilla, pre. Kapit bahay ko si Robin Padilla. Legit, no shit yun. Legit ba? Baka sabihin ng pero biro lang yung sinasabi ko. Pero kapit bahay si Robin Padilla. Well? Seryoso? Saan ka nakatira? Basta, kapit bahay ko lang. Nakikita mo siya? Hindi. Paano mo nasabing kapit bahay mo siya? Paano nga ba?
Sabay-sabay. Pero alam ko mayroon talaga siyang dito. Around Dahlia, meron talaga siya dito. May bahay siya. May bahay talaga siya dito. Tsaka dito yun eh. May isa siya dito sa amin. Robin Padilla. Actually, di ko sila alam yung kung ano yung nangyari kay Robin Padilla eh. Hindi ko alam eh. Wala na alam sa gobyerno ngayon, pre. Wala ka nang pakialam ngayon. Hindi naman sa walang pakialam, pero wala akong narinig na balitang bago ngayon eh. Ay, kay Kibuloy. Wala kasing concept. Kay Kibuloy. Ano masasabi niyo kay Kibuloy? Wala, tol. Bawal mo, cancel tayo, pre. Mamaya, ayog na, wala. Tuloy mo na. Kanina pa tayo na, ano. Wala kasi yung tatay eh. Kaya hindi ko pwede sagutin yan. Ginamit ko yung tatay card ko. Joke lang. Joke lang. Joke lang sa may mga tatay dyan. Joke lang po. Di no, wala rin eh. Parang... Hindi ko actually wala rin alam kay Kibuloy, pre. Ang alam ko lang, ayoko sabihin, pre. Ayoko sabihin ng live eh. Wala. Magaling siya na shooter siya. Shooter. Yan ang alam ko. Magaling siya mag 3 points. Number 1. Ano yung naka-display sa tarpaulin daw sa St. Benedict? Ano meron nun? Hindi, sa school namin yan. Ano yan meron doon? Sa alma mater. Laki kasi. Kumbaga, congratulations. Ganun. We are top 1. Tapos? Sobrang laki talaga. Top 1 saan ba? Test yun eh. National Achievement Test yata. NAT. NSAT. Okay. Diba sa may ganun? Top 1 daw ang Benedict. Okay. Masasabi ko lang proud daw. Pero laki talaga. Ang laki ng tarpaulin. sa Nubali. Ay, iniisip ko rin St. Benedict dun eh. Iba. Ikaw, Edgy, ano mo? Politika na pala. Ayoko. Ayoko rin eh. Alam sa politics ngayon. Kahit ako hindi masyado ngayon eh. Kumbaga... Although, may nag-offer sa akin maging... Ako close in ba yung tamang term? Close in ni Pia Ontiveros? Tama ba? May ganun bang politician? Pia Ontiveros? Pia ano yung isa eh? Ontiveros siya. Risa Ontiveros. Risa. Si Pia Cayetano. Risa yata. Meron. Sure. May nag-offer sa akin ganun. Pero, hindi ko trip. Over na Close in. Kumbaga para ano yung, kung nasan siya, nandun ako para kuha siya ng picture. Gets. Tsaka ng video. Ako. I'm in. Hindi, wala, matagal na yung offer na yun, pre. Wala na, hindi na sila hiring. Hindi na sila hiring. Pero in ako. Hindi ka rin ako. Isang Tabayras, in ako. Okay ba siya? Tama ba? Okay si Risa. Nisa Ontiveros. Oo, siya nga. Idol si Risa. Grabe din si Risa lumaban. Siya na lang natitira opposition ba yun? Tama ba? Siya nga natitira. Siya na natitira eh. Tapos babae siya na natira. Mm-hmm. Ayun nga pala, Happy International Women's Month ba ngayon, month? Tsaka Fire Prevention Month. Pati... akala ko nga, kaya na tayo nag-live dahil sa Fire Prevention Month. Bakit? Akala ko yun yung celebrate natin. Yung pala na... 1 year anniversary mo lang, hindi na to drawing pala. 1 year. Hindi na to drawing. Binigyan ng shirt, tas di sinuot eh, no? Wala eh. Wala, tol. Well, sponsor lang ako ng Timberland, sorry. Ay pala, bago tayo, baka hindi alam ng mga guest, ay mga listeners natin, meron tayong voucher. Ba't di mo ginawang Dina 2 drawing? Di ba? Hindi na kasha eh. Hindi na kasha? Okay. Dina 2. Gusto ko sana ganun eh. Hindi kasha. Dina 2. Dina 2. Ayun nga, pwede Dina 2. Yung 2, pero 2. Pwede rin. So, yung mga nasa live dyan, comment pa kayo ng Raya kung nandyan kayo kasi magpaparaffle na muna tayo ng shirt. So, ito. And how's it like? Disenyo? Ay, teka. Pag-usapan natin yung wala ngayon dito. Pag-usapan natin. Sino ba yung wala? Pag-usapan natin yung wala dito ngayon. Ano masabi niyo sa kanya? Yung isa nasa rep daw. Korean na ulit siya. Oo, alam mo ba nakita mo yung gupit nun ngayon? Tawa ako doon eh. Na story na siya eh. Oo. Pero bagay sa kanya, pre, no? Bagay naman. Bagay naman. Ron, pogi. Hindi sa live eh. No?
So, bago tayo, may surprise tayong pa-raffle, no? So, ito yung third release natin ng shirt. Ano naman? Ito, papakita akong design. Patingin. Asan yung pula? Wala pa dito. Anib shirt. Wala pa ba dito yun? Ongoing pa rin eh. Hindi umabot eh. Pero, Ano ko kunin? ito muna yung paparaffle natin. Ito bagong release pa, hindi pa natin na-advertise to Ba't wala pa ako niyan? Wala pa, hindi ka lahat na lang na meron ka. Ito i-advertise natin, no? First time on live kasi hindi ko pa nare-release to. Okay. Ito siya. Kumbaga, collaboration siya with the motorcycle group dito sa Caloocan, yung Debalacker. Okay. So, yan. May aso? May aso siya sa likod. Uy! So, ang nakasulat. Ay, yun. Mine. Baliktad pala, no? Baliktad. Hindi mo mabasa. Hindi, DBI, D-Biker? D-Biker yata yung basa dyan. Debalacker yung basa. Okay. Yung talaga yung basa dyan. Kumbaga, ang nakalagay dito, hindi pa natatapos ang bangkingan. Mine na yan. Ayan. So, baka naman. So, ang paparapol natin ay large t-shirt kasi yun yung dapat large kayo. Mananalo kayo. Uso naman ngayon yung large eh. Okay lang yan. Uso naman yung oversize. Ang maganda dito, yung fit nito, oversize na maganda sa shoulders. Ayan. So, nasa Shopee na rin siya kung gusto nyo mag-check out. Add to cart. Gamitin nyo na yung voucher natin habang andyan pa. So, comment Raya kung gusto nyo sumali. Kung sumali sa raffle natin. Ngayon na. Ito muna. Ano yan? Magpaparoleta ka? Ganun? Oo. Yung online roleta? Comment Raya para makasali. Pag-giveaway kami ng free t-shirt. Ayan. Comment kayo. Bago tayo mamili. Baka kasi hindi kayo umabot. Sayang. Gamitin na natin ang Facebook picker. Tama ba? Ang weird nun, G, pag tayo pa nanalo, G, no? Ang weird nun, no? Parang rig. Luto. Parang PCSO pag tayo pa nanalo ng dalawa. Papakita ko na. Ayan. So, yung mga hindi nag-comment, baka hindi kayo makasali, comment kayo. Shoutout sa 15K viewers natin. Comment Raya kung gusto nyo sumali. Kasi pag di kayo sumali, sayang naman. Ang ganda pa naman ng t-shirt natin. Dahil sumali talaga. Yan. Comment Raya para manalo kayo ng large. Sorry, large lang ang available kasi yun yung demographics na maraming large t-shirt eh. so rough pilit eh. So yan magpaparaffle na tayo. Ayan. Check natin. Get Facebook comments. Ay, ano nangyari? Log in. Ano yun? Please log out and log in again. Iba pa nga napuntang website. Makikita yung no. Kailangan mag-log in. Ano ba ang link natin sa live pala? Mamaya mali yung live ko. Yung comments. Wait lang. Facebook comments. Ay, manong nangyari? Ayan, teka. Ay, nangyari. Di ba tayo nawala sa live? Hindi ko sure. Teka, double check ko. So, yan Sana hindi tayo nawala sa live. Meron pa rin. Hindi. Nasa website ka yung live mo ngayon, tol. Nasa site ka ng yung ruleta na yata to, pre. Oo, papakita ko na rin yan. Para makita niyo yung pangalan. Uy, grabe, 15 lang. Ayaw nyo ata eh. 15 comments lang. Comment kayo para paraffle na natin. Nawala yung mga nag-comment kanina. Comment kayo, comment. Paparaffle na tayo. Ilang shirt yan, Len? Isa? Or dalawa? Isa lang. Tapos isang limited. Yung limited edition. Pati nga, tol. Yung limited nga, pre. Hindi mo nakita yung limited? Hindi. Yun ba yun? D-Blacker ba yun? D-Blacker? Hindi yun. Iba yun. Hindi pa yun yung pati limited. So yung blue and red yung limited? Yun yung 100. Pero wala pang sample dyan?
Wala pa hindi umabot eh. Ayun yung gusto ko eh. Yung gusto ko yung red eh. Okay, i-refresh ko ulit ha para makasali lahat. Kasi pag di kayo nag-comment, di kayo makakasali. So, kailangan mag-comment ulit? Kailangan mag-comment para masali kayo dito. Refresh natin, Okay, refresh. Sayang naman. Yeah. Kung ayaw nyo sumali, sayang. Bira lang tayo magpag-giveaway. Ayan. Okay na siguro, no? Ayaw, 15 pa rin talaga. Pare-parehas siguro lang yung nandito. Okay, game na. Refresh mo ulit, Len. May sumaling isang bago eh. Tingin ko lang. Refresh mo ulit. Natin. May nakita akong bagong pangalan eh. Ayan. May nadagdagan? Teka, ito. Try natin. Add comment replies. Ilan ba ang dapat? 500 naman 15 talaga eh. Kung sino siguro, yun na yun eh. Yun nandito. Okay, papakita na natin kung sino ang ating panalo. Sino kaya magiging panalo dito. Sobrang solid naman ito. Sana large ka. Ayan na. Akin yan! Uy, si Andre. Ang daya. Ito yung ano eh. Sino siya? Yung founder ano? din to ng Developer eh. Comment Andre kung papaligay mo. Walang pangalan ko dun More power, Sir Allen. Ito yung comment niya oh. Meron. Ano, pa-wave o ano? Benta mo sa iba. Meron na yan eh. Meron na yan eh. Wave na yan, wave. Comment wave. Wave daw. Wave na to. Masyado mabait si Andre. Wave daw. Isa pa. Pili tayo. Refresh. Mayaman na yata yung Sir Andre. Comment ulit? Oo. Wave daw Winave. Salamat Andre. Winave daw. Ayan. Akin yan. 15 talaga eh. Siguro yun lang yung nanonood talaga. 17 nga lang eh. Kasama yung magulang ko. Kasama ako. O, diba? Sakto, 15. Okay. Pag si Andre pa rin to, ako na lang. Ayun! Si Deadman. Salamat. Congrats sa'yo. Emmanuel Bernardo. Si Deadman to, artist to. Sana kasya sa'yo yung large. Tingnan natin kung may medium dito. Congrats pare. Congrats Sir Eman. Sige, mamaya may anib pa tayo. Ito yung 100 shirts lang. So, kung di pa kayo nakakakita nito, share nyo yung live natin para mas maraming ma-reach. Bago tayo mag-end ng stream, sayang naman. Alam mo, Len, kung ano yung pamparami ng viewers ngayon, Len? Ano yun? Magsugal ka. Gusto nyo ba kumita ng pera? Ay, live sugal? Oo. Ang sugal ka dito. Oo nga. Ay, teka, pakita natin yung Developer. Winave kasi ano din eh. Masyado mabait si Andre. Winave niya yung ano. Pakita natin. Developer. Kamusta mga mahilig mag-drawing? Andito na ang pinakainabangang merch ng Di Na To Drawing. Saktong-sakto ito para malaman mo kung drawing talaga yung tropa mo. Kasama si Ken Zero Art na isang artist at TikTok superstar, siya ang kakolab natin sa design ng pangmalakasang shirt. Meron tayong beige white at emerald green, syempre para may choices kayo. Available na ito sa Shopee para talaga sa mga mahihilig mag-drawing, including you. Kada quarter pala ng taon, fingers crossed, pati tuloy ako naging drawing na. Meron tayong artist na i-collab para sa gagawing merch. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay dapat sa papel, hindi sa plano. Add to cart na. Ayun, good evening everyone, and continuation na to nung live podcast nung nakaraang Friday kasi biglang unexpected brownout
kumbaga, hindi ko inaasahan na magba-brownout. Napaaga ata yung Earth Hour nung nakaraan eh. Alam ko Sabado yung Earth Hour eh, pero pinaaga nung Meralco sa amin eh. So yun, itutuloy natin yung podcast. And, ayun, sana paramihin natin yung viewers, no? Like and share dito. Like and share nyo yung live para mas marami tayong mabigyan ng blessings ngayong gabi. So, bago lahat, mag-hi ka muna, Raya. Raya. Hi ka. Hi ka, hi ka. Hi daw, hi. Hi daw. Hingi po blessing sa Gcash ko. Sana ako rin bigyan niyo ng blessing sa Gcash. Ayan. So, bago tayo mag-start ng ng podcast, may papakita muna ako na wait lang, nagsasalita na ako. Mamaya na. Tingin ka dito. Ayan, oh. Ayan, live ka, oh. Dali. Ayan. Kita niyo naman si Ryan na sobrang kulit na yun, oh. Babe. Yan. Bago tayo pumunta sa live, pumunta sa raffle, gusto ko muna i-shout out yung mga naging kakolab natin dito sa podcast, and sobrang thank you talaga na umabot tayo ng 1 year. Sobrang solid nyo lahat, and sobrang solid din mga support na natanggap natin sa buong taon. And ayun, bago ang lahat, pakita ko ang shirt natin. Gawa to ni Lloyd Zapanta. Ayan, nakikita nyo yung baybayin print na yung design niya, na pag binasa nyo yung baybayin is di na to drawing. So, pakita na muna natin yung profile ni Lloyd Zapanta. Ayan. Tignan nyo naman kung gaano kagaling and gaano kalupit nitong artist na to. Sobrang solid. Tapos may binubuo pala sila yung Novice Magazine. May binubuo silang mobile libraries. Please do support them, and nandito yung details sa Novice na pinost nila. Para makatulong din sa mga out of reach na mga bata na in need nga sa education. And yun nga yung advocacy natin, na dapat mas magkaroon pa ng education sa lahat. And tawag dito, maaabot ng kahit sino man dito sa mundo. Kaya eto, i-check nyo yung Novice Magazine. Yung details nila, nandito yung GCash and yung BPI. Pwede kayo makatulong in donating books and donating money. Kaya yan, tingnan nyo na lang yan. And ito yung profile ni Lloyd Zapanta. Sobrang solid nito. Ayan. Ito, si Harleen, nakita ko, shinare na rin, no? Shinare ni Lloyd. Ayan. So, si Lloyd, isa sa mga type artist dito sa Philippines na sobrang sinusulong din ng baybayin. And kung titignan nyo sa Canva, kung sino yung mga gumagamit ng Canva, meron siyang font doon na available na tinatawag na Baybayin Sisil. Ayun, pwede nyo magamit yun sa Canva. And ayun, check nyo na rin yung profile ni Lloyd. Follow nyo na rin. Sobrang solid na artist to. Sobrang linis gumawa. Kaya, yun. And eto, andito naman na rin si Harleen. I-shoutout natin yung What's Your Point PH. Sobrang solid din ng shirt nila. Paubos na. So, i-check out nyo na yung mga natitirang t-shirt ng What's Your Point PH. Sobrang galing nung design ngayon. Parang ang pinapakita nila dito is yung self-care and self-love, na yun yung movement na ako naman. So, yun. Paubos na nga, sabi ni Harleen. Ayan, nasa comments. And check nyo na lang din yung Shopee nila. And alam ko marami pa silang i-collab na artists and yung mga communities, kaya abangan nyo yung What's Your Point merch. And nasa Shopee siya, check nyo na lang din yung page nila. So, yun. Sobrang solid din yan, What's Your Point PH. And lastly, isa sa mga na kasama natin dito sa podcast scene, yung Topak and Tantrums. Follow nyo na rin sila. Sobrang solid din, no? Nakakatawa yung mga episodes nila sa podcast. Ito yung bagong labas nila sa Kinaka-Tantrums at Kinaka-Topak sa Holy Week. So, pakinggan nyo to. Sobrang nakakatawa. Yan. Sila Jeto tsaka si Kian.
follow nyo na rin sila. Sobrang, funny ng mga episodes nila. And alam ko kasi si Kian, nag-open mic sa, stand-up comedy, kaya sobrang nakakatuwa yun. Sobrang solid din ng mga episodes nila. Ayun, yun muna. Congrats sa lahat na nanalo. PM nyo ako nung size and kulay. Pero wala ata akong 5XL Arlene. Baka 3XL yata yung pinakamalaki ko. Yun yung pinakamalaki ko. Kaya yun. Yun na siguro. Salamat sa lahat ng nanood. Ay, shoutout Verlin. Grabe, may blue check na. Iba na talaga si Verlin. Ayun, shoutout. Congrats sa lahat na nanalo. Deadman, Harleen, Sweet, tsaka si ba yung nanalo? Si Harleen pala ulit. 2 beses. 2 beses siya nanalo. Ayan. Salamat ulit sa sumuporta sa 1 taon ng Di Na To Drawing. And hopefully, supportahan nyo pa kami. And nga pala, pakita ko lang yung YouTube namin. Kailangan ko ng tulong nyo. Ito na lang bago. Ibalato nyo na sa akin to. Saan na yun? Pakita ko yung YouTube natin. Ito. Promote. Grabe improvement at consistency. Grabe talaga. Lupit talaga ni Verlin eh. Mas kaka-proud talaga to si Verlin. Grabe naman. So yan kita nyo yung ating YouTube channel. Please follow naman and sana i-like nyo yung episodes namin and panoorin nyo yung mga episodes din kasi kailangan ko ng watch hours. Yun na lang. Mga drawing pa lang ang tawag ko eh. Wala pa akong wala pa akong masabi dito sa Wala pa akong, kayo mag-isip kung anong pwedeng sabihin sa mga listeners sa community. So, follow nyo tong YouTube ko naman para ma-monetize naman siya, para matuloy-tuloy natin to, yung podcast, para mas ganahan tayo. Ganahan tayo gumawa ng content. And konti na lang talaga, pakita ko sa inyo, yung metrics na konti na lang talaga, kikita na tayo dito sa YouTube. So, ang kulang na lang is watch hours. Grabe, watch hours na lang. Sana panoorin nyo yung mga episodes namin dito sa YouTube. Kasi malaking tulong na yan dito sa pagmamonetize ng page kung sakali. Para mas makagawa tayo ng maraming merch and maraming collabs. Watercolor. Ayun, no? So, konti na lang. 1.5 watch hours na lang. Kayang-kaya na to. And sana matulungan nyo ako doon. Ilang oras na lang ba kulang? Pag yan, pinanood nyo yung buong podcast namin, binge watch nyo, marireach natin yan. Grabe. Grabe talaga. So, support nyo yan para talaga ma-monetize na tayo. Netflix. Kung Netflix nga binge watch, ang pwede nyong gawin, kung wala kayong magawa, pwede nyong gawing background music to. Kahit naglilinis kayo, nag-work kayo, basta kahit i-mute nyo lang. Basta i-play nyo. Ganun. Okay na yun. So, ayan. May 44 episodes na tayo. Tapos ito yung bagong episode with Remster na may paraffle kami. So, yun. Totoo kahit nakamute yan. Basta panoorin nyo. Meron na kaming 44 episodes. So, kung pinanood nyo lahat yan, kahit isang tao, 44 hours na agad. Diba? Sobrang solid. May value naman kahit pa paano eh. So, yun. Panoorin nyo rin pala ito. Sinasabi ko, si Harleen, yung podcast nila Harleen. What's your point? Follow nyo na rin to habang nandito sila. Ay, mali pala. Ella J pala yung Mali pala. Ay, wag ba yan? Ay, mali. Ba't ganun? Mali ba yung Walang kwenta yan. Wala. Ano nga ba yan, Harleen? Kalimutan ko yung Ella plus J pala. Sorry. Tapos makita mo, hindi ako naka-follow, no? Grabe. Ayan. Subscribe na ako dyan. Yan.
Support nyo rin to, What's Your Point PH. Yan, sobrang solid din yan. So, kung papanoorin nyo yung YouTube videos natin, makakatulong to sa pag-grow ng channel. And mas marami tayong matutulungan. And marami tayong makaka-collab na artist. So, yun. Oo, may guesting sila ni Ella. Si Harleen tsaka si Ella. Nandito sa podcast. Panoorin nyo na rin. Iba't ibang field of arts na nandito. Ito yung saan ba yung ito yung kay Nutella, about Gen Zs. Ito yung kay Harleen. Ito yung pagiging artist, kung paano ka maging artist. Ayan. So, sana ma-binge watch no, 44 episodes. Kahit 10 lang dyan, makakatulong na 10 hours din yon. So, kita-kits sa next live podcast natin or next ANEV natin kasi may pinaplano tayo, may dinodrawing tayong bago. And sobrang bigat nito. And hopefully magawa natin next year. So, may kakausapin na ako for next year. So, sobrang aga pa lang dinodrawing na natin. And, yun. Grabe solid. Sobrang solid din yung mga sumuporta hanggang ngayon. And, kita-kits sa IRL events and hopefully magkaroon tayo ng IRL para magkita-kita tayo lahat doon. So, yun lang. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. So, yun. Salamat. Bye.